Magandang umaga sa ating mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Welcome back sa ating channel. This is Jen Joanna Patendos channel. So bago po tayo magpapatuloy sa ating content sa umagang ito mga kaibigan, mga kapatid, gusto ko po sana kayong anyayahan na suportahan ng ating channel. Please follow, like, and share, and leave your comment down below. And don't forget to leave your thumbs up and click the notification bell for our next upload. So bago po tayo magpapatuloy guys, panoorin muna natin ang video ito. Mayamang bansa sa plano ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay gumawa sila agad ng plano upang pabagsakin si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Isa na dito mga kapatid ang pagpaslang kay Ninoy Aquino upang maisisi kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ngunit ito ay hindi nila napatunayan sa korte hanggang sa ngayon. Pati na din ang akusasyon na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay isang diktador na ayaw bumaba sa kapangyarihan. At noong taong 1986, ang taong nagtapos na ang pag-angkin sa World War II loot o Yamashita Treasures, at si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay nanatiling na sa kapangyarihan. Sa madaling salita, ang Pilipinas na ang diniklarang nagmamay-ari ng kayamanan. Ngunit kapatid, hindi ito alam ng mga kapatid nating Pilipino. Ngunit alam ito ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, pati na rin ang ibang makapangyarihang bansa sa mundo. Sa katunayan, para pigilan ang bawat hakbang at desisyon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Dahil nga, ang bansa natin na nakasailalim pa din ng martial law ay hindi pa din mahanap-hanap ang mga ginto. At dahil doon, ay nagbigay pa ng isa pang 10 taon o 10 years para maging palugit sa paghahanap ng mga ginto. At ito nga ay magtatapos noong taong 1986. Nang tinanggal ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang martial law noong 1981, 2 taon na nakalipas ay ikinagulat at ikinagimbal ng buong mundo ang planong ito ni Marcos. Katanungan, ano nga ba ang plano ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos? Para sa hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, sa isang pulong ng mga pinuno sa buong mundo sa Toronto noong taong 1983, si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay inihayag ang kanyang plano na lumikha ng isang Asian dollar na sinusuportaan ng mga ginto na pag-aari nito nung binata pa siya na 7,000 metric tons, kasama na din ang Italiano gold na 400,000 metric tons na nasa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayon. At kasama na din dito ang 192,000 metric tons of gold na komisyon nila ni Father Antonio Diaz sa Italiano Gold na nasa Switzerland ngayon. At malamang kapatid, ay kasama na din dito ang Yamashita Treasures. Ang planong ito ay So ayan mga kapatid, kung inyong napapanood ang video, may po siya, may related po siya sa ating i-discuss ngayon. Kasi di po ba may mga fake news na naman po nagkalat na naman, di ba? So sinasabi na dapat po tayo magpapasalamat sa yumaong Ninoy Aquino dahil po siya ay tinaguri ang hero. Pero sa pagkakaalam natin, hindi po siya matatawag na bayani. Kasi alam niyo kung bakit? Dahil po siya po ang may dahilan kung bakit nagkawatak-watak po ang bansang Pilipinas. Alam niyo kung bakit nga ba? Dahil po siya po ang dahilan kung bakit binibenta niya ang Sabah Island sa mga Malaysia. So yun po ang pinakaunang dahilan po na talagang isa po siyang traidor dahil binibenta po niya ang pag-aari ng bansang Pilipinas, tulad na lang halimbawa ng Sabah Island.
So kung inyo pong napapansin, ngayon po ang Sabah Island is parang inaangkin or pinagmamay-ari na ng Malaysian country. Kung mararapatin po sana is yung Suluhulu, Zamboanga is malapit lang po doon ang Malaysia. Masasabi natin na 3 hours lang ang biyahe mahigit, makakarating ka na ng Malaysia by boat. So yun po ang dahilan kung bakit po hindi siya natin matatawag na hero o hindi tayo dapat magpapasalamat sa kanya dahil po sa kanyang pagkawatak-watak na ating bansang Pilipinas. Sumunod naman yung nanungkulan ang kanyang anak na si Pinoy, yung si Benigno III. Alam mo si Trillanes, panay punta sa China para ipagkanulo naman tayo ang ating matatawag na Scarborough Shoal. Alam ko may plano sila doon na dapat nilang ibebenta, dapat nilang tuluyang magkawatak-watak ang ating bansang Pilipinas dahil lamang sa Scarborough Shoal, na buti na lang bago natapos ang kanyang termino, ang pumalit sa kanya ay si Pangulong Digong. Kung inyo po napapansin, sila po ay nagtatayo ng mga PCGG dahil gusto po nilang kamkamin at saka bawiin ang sinasabi nilang ill-gotten wealth ng mga Marcos, pero hindi po yun talagang totoo. Dahil po ang totoo po, sila po ay mga masasabi po natin na sila po ang totoong tawag dito, mga NPA, kumbaga no permanent address. Kasi hindi po talaga sila ang totoong mayayaman. Dahil sila po ang gumagawa ng grupo na nagpipinance, nagpupondo doon sa MNLF or MILF, Abu Sayyaf, NPA, lahat na lang ng mga grupong terorista. Kung inyo pong nasusundan ng ating pag-share, di ba, sabi ko nga, sinasabi natin na Marawi Seeds, maaring sila din po ang may mga pakana doon sa kanilang mga doon sa mga dilawan. So, tulad halimbawa ngayon sa nangyayari yung election ng 2016. 'Di ba ang totoong nananalo Duterte at saka Bongbong. Pero anong ginawa ni Lugaw? Kinakapalan ang mukha. Hindi siya umalis sa kanyang pwesto. Alam naman din niya na talagang hindi siya nananalo. O 'di ba? Dapat nagparaya na lang siya na ibibigay niya ang mayroong hinaing electoral protest ang ating BBM. Nananalo si BBM sa protest, pero anong ginagawa? Justice could not be served by BBM, na siya yung nananalo bilang pangalawang pangulo. So di ba talagang talamak po ang mga pangyayaring sa ating bansang Pilipinas. Kaya ko po kayo inanyayahan na tayo po ay magkakaisa para sa pagbabago ng 2022 election. Suportahan natin ang Marcos Duterte. Kahit si Sara man ang tumakbong pangalawang pangulo or ang tatay man yan ng pangalawang pangulo, suportahan pa rin natin para sa ating paghahanda sa pagbabago ng 2022 election. Huwag natin hayaang makaupo yung mga nagnanais na nakawin ang kabangbayan, yung nais sirain ang mga infrastruktura. Kasi kung inyo pong napapansin, di ba, panahon kay Pangulong Roa Duterte, lagi siyang pinagbibintangan tulad niya ngayon ni Manny Pacquiao. Dahil isa naman po siya ngayong bayaran, isa naman po siya ngayong puppet. Nung kasagsagan ng kanilang pagsisimula nung nanalo si Pangulong Duterte, parang panay kontra niya kay Las Cañas. Kung inyong napapansin, kung inyong napapanood yung nasubaybayan yung kaso ni Dilima, anong nangyari ngayon? Malamang nakuha na rin siya ng mga dilawan, nakuha na rin siya ng isang bayaran. Nakakapanghinayang lang si Manny Pacquiao dahil nag-upload pa naman ako sa aking channel na nagustuhan ko ang kanyang interview, nagustuhan ko ang kanyang plano, nagustuhan ko ang kanyang mga paghahanda, pero alam natin na talaga may layunin siya or may mithiin siya. Pero ngayon, dahil patapos na at nagbabalak siyang tumakbo bilang pangulo, ngayon na lamang po siya
naglabas ng mga ebidensya kung saan niya nakalap, kung saan niya nakuha, kung kanino siyang nagbibigay ng mga ng mga idea upang siraan. So kung atin po napapansin yung sinasabi ko nga sa ating mga nakarang upload, tulad halimbawa nung sinasabi natin na Marawi Seeds, isa po yung pakana. Ang nagiging kawawa lang is yung masasabi natin yung Marawi area. Anong nangyari? Napakagandang lugar. Pero ang nangyari, nagiging biktima dahil sa inaakala nilang mababawi ang administrasyong Duterte. Pero dahil sa katalinuhan ng ating mahal na Pangulo, nagdeklara siya ng martial law. So talagang magkasing utak si Duterte at saka si Ferdinand Marcos, yung yumaong presidente. Kasi para lang ma-secure nila ang seguridad ng bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa ating mga mamamayang Pilipino. Hindi nila hahayaang maghari ang kasamaan. Tulad ng mga dilawan na sila yung nagpupundo ng mga NPA, NALF, NNLF, Abu Sayyaf, Mauti. Malamang sila din yung may connection din sila doon sa masasabi natin na ISIS. Yung mga grupo ng mga terrorist, di ba? So, isi-share lang po natin ang ating opinion at saka kaalaman dahil po sa panay ang claim nila na sila yung mga magagaling maglingkod, mga magagaling magnakaw kamo siguro. Dahil alam mo kung bakit lagi namang sinasabi doon sa mga Marcos family na yung kayamanang nakuha o yung mga ginto na nakuha ni Marcos is kapanahon na ng kanyang kabataan at siya po ay binabayaran ng ginto dahil sa kanyang panunungkulan at paninilbihan bilang abogado ng mga mining companies of gold tulad ng dyan sa particular ng Benguet. So di ba kung inyong napapansin? Tapos lately may mga nasilabasang balita na na may mga gold na nakukuha, di ba? So ang ating pong pag-share is talagang pagbibigay linaw na hindi dapat natin suportahan ang mga dilawan. Panahon na po ng mga pagbabago kahit masasabi natin na may fake news, may trolls media na binabayaran. Sa panahon ngayon, handa na po makipaglaban ang lahat ng mga mamamayang Pilipino para sa pagkakaisa upang maihahon sa kahirapan. Sila po ang nagpapatuloy na naghihirap ang mga mamamayang Pilipino dahil hindi nila hinahayaang umangat ang isang pamilya. Bagkus para sila mga utak crab mentality ang masasabi natin. Ayaw nilang umangat ang isang kapamilya natin. Gusto nilang sila ang paglingkuran. Hindi nila gustong may kapamilya tayong umangat. Makaranas mo lang ng kaginhawaan sa buhay. Kung inyo pong napapansin, kung hindi nanunungkulan ng ating mahal na Pangulong Duterte, hindi niya magawang malinisan ang Manila Bay, ang Palawan. So kita niyo naman ngayon ang kagandahan ng Manila Bay at saka Palawan. Halos binabati ko siya ng nakararami, pero ano nangyari? Nagiging top destination ang Manila Bay ngayon. Parang doon na nakakainggit nga kasi di ba halos ng mga foreigners na bumibisita doon parang nagawa pa nilang mag-vlog sa sa Manila Bay. So nakakainggit, di ba? Pero samantalang yung mga nakaupo, anong pinagagawa? Pinagbebenta nila ang ating magkahiwa-hiwalay na mga pulo ng ating bansang Pilipinas. Tama ang ginawa ng ating mahal na Pangulong Marcos at saka Duterte. Bakit makikipag-away? Bakit makikipagpatayan? Bakit hindi daanin sa pag-uusap at sa pagkakaibigan at pagtutulungan at pagsusuportahan? So di ba ang gusto nila bayaran, kamkamin. So sila ang mga sila talaga ang tunay na magnanakaw. Dahil may tinatayo silang PCGG na gusto nilang bawiin ang kayamanan. Nasaan na ba ngayon ang sinasabing nabawing kayamanan? Pinagagastusan nila. Yung sa panahon ngayon, di ba may mga fake news na lumalabas na
Yung sa PCGG, mga commissioners, mga ano, binibigyan ng 2 million cash gift. Sinong administration na nagbibigay ng DAP or PDAP? Anong nangyari kay Janet Napoles? So, di ba? So, at least po makakapagbigay po tayo ng linaw kahit naman po papano. So, maraming salamat po sa Filipino Future. Maraming salamat sa mga kasangkay. Maraming salamat kay kapatid na Abinits na patuloy pa rin nating pinapanood ang kanyang video. At saka nasundan din po natin ang iilan. Sa totoo lang, makamarcos po ako. Dahil po alam ko nung tumakbo po si Madam Imelda nung 1998, isa po ako sa mga grupo na sumuporta sa kanya. Isa po akong watcher ng mga panahong yun. At saka alam ko na natatandaan ko din na may mga sinasabi silang form na pinipila pa na mangungutang ng daang-daang libo na hindi naman natutuloy dahil nga alam din naman natin na hindi pa handa. Siguro nga isa din yun sa kasi parang nung time na yun ang nanalo is si Fidel Ramos. So ayan, magkakuntsaba po yung mga yan. So hanggang sa muli po, sana po is inyong nagustuhan ng ating pag-share. Thank you for watching, and if you like this video, please share, comment, like, and give your support and thumbs up. At saka Jinjuana Patindol po, at saka kung halimbawa isuportan nyo rin ang aking channel, Ed Patindol. So sana po is inyong nagustuhan, at saka magbigay kayo ng komento doon sa ating mga pag-share. Dahil lamang po sa mga fake news na kumakalat sa trolls. So, stay safe. Thank you for watching and God bless.